And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung kailan nabuo ko na siya pa palang sisira o wawasak sa akin. Hi DJ Rocky. Matagal ko nang gustong mag-share. Kaso nahihiya ako. Pero ngayon desidido na akong mag-share ng story ko para kahit papaano maibsan yung sakit na nararamdaman ko hanggang ngayon. Itago niyo ako sa pangalang Pierre, 27 years old. Isang accounting staff sa mall. At ito ang aking secret file. Back in 2015, bago ako naging isang certified student sa school na pinapasukan ko, merong isang babaeng bumati sa akin. Binati ko rin siya pabalik. Actually, kilala ko siya sa mukha, pero hindi sa pangalan. Kung hindi ako nagkakamali, nakikita ko na siya sa mall. Doon siya nagtatrabaho. At yun nga, sabay kaming kumuha ng entrance exam. Nakapasa kami sa entrance exam. Parehas pa kami ng kinuhang kurso, BS Accounting Technology. At sa dinami-rami ng estudyanteng nag-enroll at sections na available, naging magkaklase pa kami. Fast forward, naging mag-close kami. Sabi nga nung ibang mga tao sa paligid namin, para kami, magkasintahan daw kami. Issue lang naman yun sa amin, no? Hindi naman talaga. Si Lexi kasi, merong kasintahan. Nasa malayong lugar nga lang. And they are in good terms. Kaming dalawa ni Lexi, wala kaming sekreto or attachment. Hindi katulad nung mga pinagsasabi ng iba. We're just really good friends. Fast forward. Nagkalubuan sina Lexi at kasintahan niya. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Then one day, nag-chat sa akin yung jowa niya. Pinagbibintangan ako na inaagaw ko raw si Lexi sa kanya. Bakit daw ako buntot ng buntot kay Lexi? Wala daw ba akong jowa? Yes, wala akong jowa. Pero wala akong balak agawin sa kanya si Lexi, no? Kasi, best friends lang kami ni Lexi. Kami lang talaga yung nagdadamayan sa school. Hindi naman kami malapit or malapit dun sa ibang mga kaklase namin. So dumating yung araw na nag-break sila. Ako pa rin ang dahilan kung bakit sila nag-break. So, ako yung naging sandalan sa lahat ni Lexi. Nag-uusap kami through chat, text, and call. Pero, nagme-message din ako sa kasintahan ni Lexi para magkabalikan sila, para magkaayos sila, na sana maging okay uli. At naging okay nga ang lahat. Nag-promise ako na hindi na ako sasama masyado kay Lexi. Kaya lang hindi maiwasang magsama kami ni Lexi, lalo na kung magkagrupo kami sa subject. At magaling talaga yung tadhana, masyadong mapang-asar. May spy pala itong kasintahan ni Lexi sa school. Kung anong nakikita niya sa aming dalawa ni Lexi, isinusumbong at nakakarating sa kanya. At ayun, nag-away na naman sila ng dahil sa akin. Pinagsasalitaan ako ng mga bad words ng kasintahan ni Lexi. Hindi ko nga alam kung anong isasagot ko. Nagpakumbaba na lang ako kasi alam ko naman kung anong totoo. Fast forward, naghiwalay sila.
at hindi na nagkabalikan pa. At dahil ako yung comforter ni Lexie, hindi maiwasang mahulog ang loob ko sa kanya. Then one day nag-confess siya sa akin. Hindi ko tinanggap yung confession niya ng pagmamahal sa akin kasi gusto ko magkaibigan lang sana kami. Kaya lang unti na rin akong nahulog at may nangyari sa amin sa isang iglap. Then fast forward, second year na namin noon, tago yung relasyon namin. Kaya lang habang tumatagal nagiging obvious na meron na naman kaming dapat pag-usapan. At yung issue namin, ex niya. At ayun, yung issue, tuloy-tuloy, hindi nawawala. Hanggang sa dumating pa yung araw na nakalaban ko na yung pamilya ng ex ni Lexie. Ang hirap. Pag-aaral ko, si Lexie, pamilya ng ex niya at nung ex niya, iniisip ko, na-stress ako, nangayayat, hindi na makakain, kakaisip ko anong gagawin. At ayun, ayoko naman talagang mahinto sa pag-aaral si Lexie. Kaya lang kailangan niya ng katuwang. Kaya nanatili ako sa tabi niya. Lumipas ang panahon, wala nang paramdam yung ex ni Lexie. Okay naman ang lahat, pero hindi nawawala yung away naming dalawa. Kaming dalawa na naman yung issue. Dumating sa puntong nagsasawa na raw siya. Sinasabi niya sa akin na buti pa raw yung ex niya ganito ganyan. And every time na binibigkas niya yung mga salitang yun, ang sakit. Sobrang sakit. Ikinukumpara niya ako dun sa ex niya. At nakakainsulto yun. Hindi niya man lang ba naisip yung mga ginawa ko para sa kanya? Hindi naman sa sinusumbatan ko siya. Pero sana naisip niya yung mga bagay na ginawa ko para buuin siya uli. Gabi-gabi umiiyak ako. Kung kailan naman nakarecover na kami sa ex niya, ito naman yung kapalit. Walang araw na hindi kami nag-aaway. Ang toxic na ng relasyon namin. Pero patuloy akong kumakapit kasi umaasa akong magbabago pa ang lahat. Babalik kami sa dati kung gaano kami kasaya nung una siyang nag-confess sa akin. Yung ayaw niya akong umalis sa tabi niya kasi hindi niya kaya. Kaya lang sobrang sakit kasi kabaligtaran habang tumatagal. Nasa event kami nun sa school. That was a night event. Busy ako nun. May nakatokang task sa akin. Facilitator ako ng event. Hindi ko maasikaso nun si Lexie. Until nawala na siya sa utak ko kasi sobrang busy ako. Nung natapos na yung event, tinawagan ko siya. Naka 20 missed call yata ako sa kanya nun. So nag-decide na lang akong umuwi. Tinext ko na lang siyang pauwi ako. At nung binabagtas ko na yung palabas ng school, nakita ko siya nakatayo. May kayakap. Sa mismong gate sila nakatayo. Hindi ako masyadong nakikita doon sa kinatatayuan ko kasi madilim na. Patay na ang lahat ng ilaw. Napaka-timing nga lang ng tadhana. May in-announce pa yung campus ad sa stage at biglang umilaw. Sakto, napalingon silang dalawa. At kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung sino ang kayakap niya. Ang ex niya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Natulala ako, nanginginig. At para bang walang luhang gustong lumabas sa mga mata ko. Ang bigat lang ng pakiramdam ko. Hindi ko na nga marinig yung mga sinasabi nung nandun sa stage. Kasi yung utak ko, ang naiisip lang, yung mga salitang bakit at yung totoo. Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pinagkaitan na maging masaya? Bakit ako ginaganito? Bakit ako, minahal mo ba ako? Totoo nga bang minahal mo ko? Yung totoong mahal?
Yung totoo, ginamit mo lang ba ako? Ni isang salita walang lumalabas sa bibig ko. Bigla na lang akong lumakad ng diretsyo, nilampasan ko sila. Narinig ko pang tinawag ako ni Lexi sa pangalan ko. Fast forward, Sabado kinaumagahan walang pasok. Pero maraming gagawin. Wala akong kagana-gana. Buong gabi akong umiyak. Buong gabi kong kinwestiyon yung sarili ko. Ang daming tumatakbo sa isipan ko. Nagmahal lang naman ako. Ano bang kasalanan ko? Bakit ako ginaganito? Ilang araw na ang lumipas after ko silang makita. Ipinagdasal ko na lang na sana magkaibigan lang sila. Maiintindihan ko yun. Hanggang sa isang araw nagkausap kami ni Lexi. Pero ayun, sabi niya, Pierre, mahal ko pa siya. Mas mahal ko siya. Hindi na ako nakapagsalita, bigla na lang akong umalis. Ayoko nang marinig pa yung mga masasakit na salita. At ayoko nang magsalita ng side ko kasi alam niya kung gaano kasakit yung ginawa niya sa akin. Umuwi ako noon. Pinagsusuntok ko yung pader namin. Nagkapasapa nga sa kaliwat kanan kong kamao. Doon ko ibinuhos yung sakit na nararamdaman ko. Wala na akong luhang iluluha pa. But until now, pag naiisip ko yung nangyari sa akin, naiiyak pa rin ako. Akala ko nga okay na ako eh. Akala ko naka-move on na ako. Hindi pa pala. Ang hirap tanggapin. Hindi ko alam kung ginamit lang ba ako. At bakit lahat ng mga naging kasintahan ko bumabalik sa mga ex nila? Bakit lagi ako yung sumasalo sa kanila? Kung kailan nabuo ko na sila, sila rin palang wawasak sa akin. Ngayon, natatakot na akong magmahal pa uli. Sobrang takot na ako na baka mangyari sa akin lahat ng na-experience ko uli. Lahat ng mga nanliligaw di ko na pinapansin. Natutroma ako sa mga nangyayari sa akin. By the way, babae po ako. Lipstick lesbian. Muli, ako si Pierre. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Magpapakamatay raw siya kapag iniwan ko siya. Hindi niya raw kaya na mawala ako. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang April. Sumulat ako dahil gusto kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Ito, ang aking secret file.
Meron akong boyfriend. 7 years and 5 months na sana kami ngayon. Nung nagkakilala kami, parehas kaming broken-hearted. Parehas kaming iniwan. Hanggang sa nagka-developan kami at na-realize namin na nahulog na kami sa isa't isa. Ang saya namin sa mga unang taon. Every rest day, Sunday, nasa bahay niya ako. Maayos naman ang lahat. Hindi kami nag-aaway. Open kami sa isa't isa. Halos lahat nga ng nangyayari sa buong araw ko, sinasabi ko sa kanya. Masaya. Then after 2 years, biglang naging busy siya. Busy raw siya sa trabaho. Pagod at madalas, kinakailangan ng tulog. Naiintindihan ko naman yun. Kaya ako na lang ang nag-adjust. After 3 years, ganun pa rin. Mas lalo pa siyang naging busy. Halos wala na nga siyang time para sa akin. Ang lungkot ko na noong mga oras na yun. Pakiramdam ko, gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang makipag-iwalay. Pero, sa tuwing nag-a-attempt ako, bumabawi siya. Nangangako. May paiyak-iyak pa. Kaya sabi ko sa sarili ko, sige. Bigyan mo na lang ng pagkakataon. Dahil mahal na mahal mo ang tao. Mahal ko siya. At alam kong mahal din naman niya ako. After 4 years, ganun pa rin. Busy pa rin. Minsan lang kami magkita. Madalas, sa gabi o madaling araw. Marami siyang excuses. At may mga time na hindi natutuloy ang lakad namin sa hindi ko malamang dahilan. Hindi niya na binabasa ang mga chat o hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Late na siyang mag-explain. Kinabukasan na. At dahil doon, sumasama ang loob ko. Kaya sabi ko kay God, bigyan niya ako ng senyales. Sign na dapat na akong sumuko. Then nag 5 years kami. Wala pa ring pagbabago. Nararamdaman ko na sa sarili ko na baka may iba na siya. Lalo na't hindi pa naman ako nakikilala ng pamilya niya. Sabi niya sa akin, dati gusto raw akong ma-meet ng kapatid niya. Pero sabi ko next time na lang dahil hindi pa ako handang ma-meet sila. Nasa ibang bansa kasi ang parents niya. Naikukuwento naman daw niya ako sa kanila. Yung ibang mga kaibigan niya, na-meet ko naman na. Siguro kilala ako ng mga kapitbahay niya kasi lagi akong nakikitang pumupunta sa bahay nila. Lagi niyang sinasabi sa akin na napakaswerte niya sa akin kasi sobrang bait ko sa kanya. At kontento na siya sa akin. Ang gaan-gaan daw ng pakiramdam niya kasi alam niya na siya lang ang lalaki sa buhay ko. Pinangawakan ko yung mga pangako niya sa akin. Yung mga plano namin. Sa totoo lang marami kaming plano. Then, nag 6 years na kami. Madalas wala na siyang time. Ganun pa rin naman. Wala namang pagbabago. Unti-unting naramdaman ko na sa sarili ko na
nababawasan na yung pagmamahal ko sa kanya. Pagod na rin akong maghintay. Pero ayaw niya akong pakawalan. Sa tuwing gusto ko nang kumawala, tinatakot niya ako na magpapakamatay raw siya kapag iniwan ko siya. Hindi niya raw kayang mawala ako. Sabi niya, ang tagal na naman namin. At nagpapasalamat siya at nagtitiis ako sa kanya. Hayaan ko raw na kapag umuwi yung parents niya, ay ipapakilala niya raw ako. Okay. Sige. Magbigay pa ako ng pagkakataon. Lumipas pa ang mga araw. In fairness, madalas na kami ulit magkita. Nag-e-effort na siya. Kasi ba naman, sinabi ko sa kanya na parang nawawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Sinabi ko rin na may nagugustuhan na ako. Na iba. Sabi ko rin, kasalanan niya yun. Dahil wala siyang time sa akin. Kaya siguro, naghahanap pa ako ng iba. At ayun, bumabawi. May mga pagkakataon lang talaga na naghihinala ako sa kanya. Yung tipong biglang maaalala ko siya at kakabahan ako. Yung kaba na parang may mali. Sinabi ko sa kanya yun. At ang sagot niya lang, pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi na ako maghahanap pa ng sakit ng ulo. Kontento na ako sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Mahal na mahal kita, palagi mo yung tatandaan. Okay. Tinanggap ko ang sagot niyang yun. Sabi niya. Hanggang sa isang araw, may nalaman ako. Dati ko pa naman ini-stalk sa FB yung kapatid niya. Wala namang kakaiba eh. Hanggang sa bigla akong may nakitang nakatag sa FB ng kapatid niya. Kasama siya. At meron babaeng kasama. Asawa niya. Joke ba ito? Nanlalamig ako. Sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko. Tiningnan ko yung Facebook na nagtag. Oh my gosh. Ikinasal siya noong 2019. Ilang taon na kami noon. Sobrang gulo ng isip ko. Naiyak ako na natatawa kaya pala. Malinaw na sa akin ang lahat. Lahat ng katanungan ko, nasagot na. Pero ang galing niya. Sobrang galing niya para maitago niya yun. Napakapulido ng pagkakatago. Kaya ang tanong ko sa kanya, paanong nangyari yun? Anong nangyari? Kailan pa? Gusto kong malaman kung paano mo nagawa yun dahil napaka-perfect. Mas maganda naman ako sa kanya. Sexy, mas bata, mabait, at mahal na mahal pa siya. Ang dami nga nagkakagusto sa akin eh. Pero bakit anong kulang sa akin? Anong mali sa akin? Alam kong wala siyang ibang FB account. Yun talaga yung main account niya. Hindi niya lang ina-accept yung mga tag sa kanya. Kaya nga, ang tanong ko rin, alam ba ng asawa mo yan? Grabe. Kabit pala ako. Ako yung nauna. Pero ako yung kabit. Hanggang ngayon, wala siyang sagot sa mga tanong ko. Alam niya kasing tapos na ang panluloko niya sa akin.
At neto, natagpuan ko ang sarili kong nagtatanong kay God. Sabi ko, bakit ngayon nyo lang ibinigay yung sign? Ang tagal naman. Kung kailang 7 taon na kami. Bigla akong natauhan. Kailangan kong tanggapin ang lahat. Alam kong hindi ganun kadali. Pero alam ko sa sarili ko na malalagpasan ko rin ito. Na kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay natin, hindi dapat tayo sumuko. Laban lang. Sa lahat ng mga niloko at sa lahat ng mga iniwan, fighting. Magpaganda lang. Thank you, DJ Rocky. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si April. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung kani-kanino ako nagpagalaw para magkapera. Natatandaan niyo po ba nung na-ere ang secret file ko noong October 16, 2018? Ako po yung secret file sender na nagpositibo sa HIV. Kaya ako napasulat uli kasi pakiramdam ko ang tanga ko. Hi DJ Rocky. Ako ulit to, si Dave. At ito, ang aking secret file. Oo, masaya ako dahil pinasok ako sa trabaho ng kapatid ko. Matagal ko nang gustong magtrabaho. Matapos ang 3 araw na training, pakiramdam ko hindi ako natuto. Kahit anong turo sa akin ay hindi ko makuha. Kung tutuusin, napaka-basic lang ng ilang trabaho. Pagbukas nga lang ng gasol, nalilito pa ako. Ay, hindi ko alam kung may laman pa ba ang utak ko. Lumilipad yung utak ko sa trabaho. Pagka-resign ng bunsong kapatid ko sobra akong kinabahan. Lahat kasi ng turo sa akin, ilan lang yung natandaan ko. Unang araw ko sa trabaho, nataranta agad ako. Nagkaroon ako ng customer. Pagbukas ko sa kaha, nanginginig ang 2 kamay ko. Alam kong alam ng customer yun. Kaya sinabihan ako ng ate ko na huwag daw akong matarantang kumilos. Nakasama ko rin sa trabaho Siguro nga kaya ganito ako kasi bago pa lang sa trabaho. First time ko kasing makapagtrabaho sa laundry shop. Oo, mahirap dahil maraming machine na kailangang pindutin para matutunan. Kwento ng ate ko sa akin, meron daw siyang katrabaho noon. 1 buwan daw bago natuto. At madalas pa raw na ma-short sa pera. Nung sabihin yun ni Ate Kim, hindi niya tunay na pangalan. Inabuhayin ako ng loob. Alam ko kasi sa sarili ko na matagal ako bago matuto. Sa bagal ko ba namang kumilos, daig ko pa ang babae. Kahit nga pagtutupi ng damit, hirap ako. Marami naman ako naging trabaho noon. Kaso hindi ako natagal Eto rin siguro yung resulta kung bakit hindi ako sanay sa trabaho. Kahit paano naman, medyo marunong akong gumamit sa computer. Kaso nalilito lang talaga ako sa mga pangalan. Pero alam ko na matututunan ko rin lahat ng to. Buti na lang napakabait ng boss ko. Huwag daw akong ma-pressure dahil bago pa lang daw ako sa trabaho. Kaso ewan ko. Kung magkamali kasi ako, iisipin ko agad sa utak ko na ang tanga ko.
Ayaw ko kasi na may masabi sa akin na hindi maganda. Sabi ng ate ko sa akin, masyado raw akong negative mag-isip. Tama naman siya eh. Hindi ko na rin kasi alam kung bakit ako nagkaganito. Samantalang noon napaka-positibo ko. Napaka-masayahin ko. Minsan ako pa nga ang joker sa magkakaibigan. Isang araw naka-duty ako sa trabaho. Nakaupo ako nun sa harapan ng computer. Pinag-aaralan yung mga pangalan na nakalagay doon. Sabi sa akin ni Ate Kim, para raw akong baliw. Bawat click ko kasi sa computer ay tatanungin ko sa sarili ko kung tama ba yung ginawa ko. At ako rin ang sasagot sa tanong ko. Kahit alam ko namang tama. Siyempre, masakit sabihan ng ganun, no? Kaya sinakyan ko na lang siya. Wala na kasi akong tiwala sa sarili ko. Minsan na kasi akong masabihan ng panliliit ng iba. Hanggang ngayon, daladala ko pa rin to. Dahil stay in sa trabaho, andun yung takot malaman ng kasamahan namin na stay in rin yung tunay kong sikreto. Bago kasi mag-alas 10 ng gabi, pasimple akong nainom ng gamot. Bukod kasi sa HIV, na-diagnose ako na merong mind depression disorder. Kahit ayaw kong mag-isip ng negatibo, kusa siyang napasok sa isipan ko. Siguro ito yung resulta kung bakit maraming bagay akong nalilimutan. Pansin ko rin sa sarili ko na naging slow ang utak ko. 2 years kasi akong walang trabaho dahil pabalik-balik sa ospital. Kasalanan ko rin naman eh. Kung hindi ako nagpagamit, kung kani-kanino, hindi ako magkakaroon ng ganito. Tanggap ko na ako ang gumawa ng kapalaran ko. Nagdaan pa ang mga araw. Pakiramdam ko wala pa rin pagbabago sa akin. Ang bagal ko pa rin kasing kumilos. Sa dami ng customer parang gusto ko na lang maglaho ng bigla. Mabuti na lang ilang araw ng overtime si Ate Kim. Kahit out niya natutulungan pa rin niya ako. Hindi ko naman kasi alam pag weekend maraming nagpapalaba. Na-stress na nga siya sa akin. Dahil sa katangahan, muntikan pa ako ma-short sa pagsukli. Minsan kasi nakakalimutan ko i-double check yung pera. Buti mabait yung customer. Kung hindi, grabe. Ang laki siguro ng aabunuhan ko. Di nga rin ako marunong mag-inventory. Baka matanggal na ako sa trabaho. Buti na lang kinakaya ko. Sasabihin ko grade 6 lang natapos ko. Pag may nagtatanong sa akin, sinasabi kong high school graduate ako. Nandun kasi yung hiya na malaman ng ibang tao. Nagsisisi talaga ako kung nag-aral lang sana ako ng maayos. Baka nakatapos ako ng pag-aaral. Bata pa lang kasi ako nung mamatay ang ina ko sa sakit ng TB. Tapos lumaki pa kaming walang nakagis ng ama. Pero pasalamat pa rin ako sa kapatid ko dahil siyang nagpasok sa akin. Nang dahil sa kapatid ko muling naliwanagan ng madilim kong mundo. Nagdaan pa ang mga araw sa wakas. Marunong na rin ako sa trabaho. Yun nga lang, medyo mabagal pa rin ako kumilos. Kaya ang tanging masasabi ko lang, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi hindi rin tayo dadalhin ng Diyos sa isang sitwasyon kung hindi natin kakayanin. Kaya ako naglakas loob talaga ako na ibahagi uli ang kwento ng buhay ko para makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Serve as a warning na rin para sa mga taong marurupok. Huwag kayong magpagamit kung kani-kanino para iwas pagsisisi sa huli. At para naman sa mga katulad kong HIV positive, laban lang tayo. Darating din yung panahon na matatanggap tayo ng lipunan. Muli, ako si Dave. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka,
Mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. Hep, hep, hep! Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Masaya akong makita ka na masaya na sa iba. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Aris. Isang lesbian at ito ang aking secret file. Naalala ko pa po nung panahon na kinuha ko ng ate ko para makapag-aral sa Maynila. Taga Mindanao talaga kasi kami. Pero yung ate ko naman nakapag-asawa ng taga Maynila. Kaya nagawa niya akong kunin para doon na manirahan at mag-aral. Nangungupahan lang noon ang ate ko doon sa Cavite. At doon ko nakilala ang isang babae na itago na lang natin sa pangalang Rose. Si Rose ay grade 6 pa lang that time. Habang ako naman ay nasa second year high school na. Yung bahay nila Rose ay katabi lang ng inuupahan namin. Naalala ko pa, isang umaga habang tulog pa ako, naririnig ko yung daloy ng tubig sa gilid ng kwarto ko. Na para bang may halamang dinidiligan. Pagsilip ko noon, doon ko unang nakita si Rose. Hindi ko maintindihan. Pero parang nag-slow motion ang lahat-lahat. Sobrang ganda kasi ni Rose, DJ Rocky at DJ Jello. At ang simple-simple lang niya. Hindi ko namalayan na nakatingin na rin pala siya sa akin. Bigla ako nahiya at nagtago sa kwarto ko ulit. Simula noon, palagi ko na siyang inaabangan. Kaso, doon pala si Rose nakatira sa lola niya, sa may bayan. Malapit lang kasi ang bahay ng lola niya doon sa school nila. Umuuwi lang siya sa tatay niya kapag Sabado at Linggo. Kaya ayun, inaabangan ko siya palagi na bumababa mula sa motor ng tatay niya tuwing Sabado ng umaga. Sinusundo kasi siya ng tatay niya doon sa may bahay ng lola niya sa bayan. At kapag wala sa bahay rito ang motor ng tatay niya, alam kong sinundo na si Rose ng tatay niya. Isang beses, tinawag ako ng ate ko para lumabas ng kwarto ko. Bigla akong nagulat. Kasi nasa loob ng bahay itong si Rose. Kasama ang isa pang babae na kababata niya. Ipinakilala ako ng ate ko sa kanila at doon ko nalaman na ito palang si Rose ang anak ng may-ari ng inuupahan naming bahay. First time kong mahawakan ang kamay ni Rose na sobrang lambot. Ang sarap niya sigurong ka-holding hands buong araw, DJ Rocky at DJ Jello. Ganun ako kakomportable sa kanya. Magmula noon, naging matalik na kaming magkaibigang tatlo. Yung kababata ni Rose naman ay itago na lang natin sa pangalang Linlin. Isang beses, doon silang dalawa natulog sa kwarto ko. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, sobrang saya ko noon.
Kasi makakatabi kong matulog si Rose. Bali nagtabi-tabi kami sa higaan ko. Nasa gitna si Rose at halos hindi ako noon makatulog. Kasi gusto ko lang naman damhin talaga na katabi ko siya ngayon sa higaan ko. Fast forward DJ Rocky at DJ Jello. Buwan ng Disyembre. Magpapasko nun. Pinuntahan ako ni Rose sa bahay namin dahil may ibibigay raw siya at nagulat ako nun. Kasi unang beses kong makatanggap ng regalo sa Pasko na hindi galing sa pamilya ko. Binigyan ako ni Rose ng pulang t-shirt na sobrang favorite ko yung damit na yun. Makalipas naman ng ilang buwan, naglakas loob akong sabihin na kay Rose ang tunay kong nararamdaman. Natawa pa nga ako noon kasi nagdadalawang isip pa akong sabihin sa kanya. Habang dalawa kaming nakasakay noon sa tricycle. Nakaupo lang kami at hindi umaandar ang tricycle at sabi ko kay Rose, Rose, may aaminin ako sa'yo. Magsasalita pa sana ako pero bigla na lang lumitaw itong si Linlin. Pinaalis siya bigla ni Rose. Kasi nga raw may sasabihin ako. Umalis naman si Linlin. Kinakabahan na talaga ako noon at sa wakas, nagkaroon na ako ng pagkakataon na sabihin kay Rose ang mga nararamdaman ko. Ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. At ang sabi ko sa kanya ay, Rose, alam mo bang crush na crush kita? Tumingin si Rose sa akin at sumagot ng, talaga ba Aris? Humiti lang siya sa akin, ewan ko ba pero sobrang saya ko lang kasi yung kauna-unahang babae na tinanggap talaga ako noon. Tapos biglang bumalik si Linlin para kulitin na naman kami. At saka ko na sa kanya sinabi ang sinabi ko kay Rose. Nagtawanan na lang kaming tatlo noon. Makalipas ang ilang buwan, pinauwi na ako ulit ng mama. Pinauwi na ulit ako ng mama ko para doon na lang mamanirahan sa Mindanao at magpatuloy ng pag-aaral. Babalik na rin kasi si ate daw sa abroad. Doon na ulit siya magtatrabaho, DJ Rocky at DJ Jello. Ayoko talagang sanang iwan noon si Rose pero wala naman ako magagawa. Pagkatapos ng ilang araw, dumating na yung araw ng flight ko pauwi sa amin. Inaantay ko si Rose. Kasi gusto ko sanang ihatid niya rin ako sa airport. Total, ihahatid din naman ako nila Linlin pero nakakalungkot lang. Kasi hindi na nagpakita si Rose. Pagdating ko sa amin dito sa sa Mindanao, inad ko si Rose sa Facebook. That time, nauso na rin ang Facebook. Kinonfirm naman ni Rose ang friend request ko. Nagkamustahan kaming dalawa. Akala ko magiging masaya ako ulit kahit na malayo kami sa isa't isa. Kaso bigla niyang sinabi na may nanliligaw na raw sa kanya na lesbian din. Bigla ko nang lumo DJ Rocky at DJ Jello. Kasi akala ko all along
may chance na ako sa kanya. Kaso, wala pa. Kaya sinabi ko na lang na kung gusto mo rin naman siya, isagutin mo na. Kahit sa isip-isip ko lang, wini-wish ko sana na ako na lang yung nasa posisyon nung nanliligaw sa kanya. Sana ako na lang. Kinabukasan, nagulat ako na may nag-friend request sa akin. Mutual friend ni Rose. Tinanong ko si Rose kung kakilala niya yung nag-friend request sa akin. Sabi niya, pinsan niya raw. Kaya in-accept ko. Hindi ko alam kung paano, pero lumipas sa mga araw, hindi na ulit nagparamdam si Rose. Nagulat na lang ako nang hindi na kami friends sa Facebook account ko. Simula noon, hindi ko na rin kinulit si Rose. Baka kasi nakafocus na siya sa bago niyang jowa. Lumipas ang maraming taon. Ewan ko ba? Pero bigla ko na lang naalala si Rose. Kaya naisipan ko sang i-search siya ulit sa Facebook. Nakita ko ulit yung account niya. Kaya ano pang ginawa ko? Inad ko. Makalipas ang ilang oras, nakita ko na inaccept naman niya yung friend request ko. Ang saya lang kasi naalala niya pa pala ako. Naka-private din kasi yung account niya, kaya noong naging friends na ulit kami sa FB, nagulat na lang ako nung malamang kong matagal na pala siyang ikinasal sa long-term boyfriend niya. At yun yata yung unang boyfriend niya talaga. Meron na rin silang anak na babae. At sobrang ganda na rin nung bata. Manang-mana sa kanya. Noong nakaraang araw, naglakas loob akong i-chat si Rose kasi birthday din naman niya. Hindi ko rin inaasahan na magre-reply siya ng thank you. Ewan ko ba? Pero ang saya ko lang. Wala naman akong balak na guluhin pa sila DJ Rocky at DJ Jello. Gusto ko lang talagang malaman kung kamusta na siya. At ang masasabi ko lang talaga ay masaya akong makita ka na masaya na sa iba. Yun lang po DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat sa pagbasa ng sulat ko. Muli, ako si Aris. At ito ang aking Secret 5. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Seminarista ang boyfriend ko. Itago niyo ko sa pangalang Amethyst. And this is my secret file. Our relationship started nung nag-chat siya sa akin. It was Sunday in November 2015. That time, inintroduce namin ang isa't isa. Nag-exchange kami ng mga sweet convo. Hanggang sa nabihag niya ang puso ko. Lumipas ang mga buwan, nanligaw na siya sa akin. It was December 20, 2015 nang mag-decide siya na ligawan ako. Over cellphone. I told him pag-iisipan ko muna at gusto ko na ligawan niya ako ng personal. And besides, naghintay naman siya.
Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, dumating ang January 10, 2016. In-invite niya ako na manood ng sine. And that day, tinanong niya ako kung pwede na daw kaming maging. Tinanong niya ako kung pwede niya na ako maging girlfriend. At dahil ramdam kong mahal ko na siya, I said yes. And finally, we are together. At siya yung someone ko na I can claim mine. Someone I have the right to be jealous of. Someone I have the right to tell to stay away from other girls. Someone I have the right to be with, to share and say anything. Grabe yung pagmamahal namin sa isa't isa. In love kami. Hanggang sa inintroduce ko na siya sa aking mga magulang and surprisingly, tinanggap nila ito. Paminsan, bumibisita siya sa bahay. And we are very happy in our so-called relationship. Date kami ng date kahit saan. Na-meet ko na rin yung mga uncle niya, auntie niya, close friend niya, at mga pinsan niya. I am very comfortable when I'm with him. I thought we have a perfect relationship. Until one day, meron akong nakitang post from a certain girl na nakatag sa kanyang timeline na para bang meron silang relasyong dalawa. Tumigil ang mundo ko nung nabasa ko yun hanggang sa unti-unti na lang tumulo ang mga luha ko. Tinanong ko siya kung sino yung babaeng yun. And yes, it is true. Nagkaroon siya ng affair with that girl. That day, I broke up with him kasi hindi ko na kayang i-handle pa yung relasyon namin. Sinabihan ko siya na dapat mamili na siya. Mamili siya kung mananatili ba siya sa akin o lalaya na siya para makapiling niya na yung bagong babae niya. Until the following day, he asked me for another chance. And somehow, pakiramdam ko, sincere naman siya. Nag-apologize naman siya. So I decided to give him a second chance. At yun nga, ginawa niya ang lahat, maibalik lang niya ang tiwala ko sa kanya. Ganon kasi yun eh, ang tiwala, madaling masira. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon. Naging away, bate, repeat relationship kami. Pero sa ngayon, 2 years and 2 months na kami. And still counting. Major problem is that meron kaming issues sa time. Of course, dahil siya ay isang seminarista. So, kailangan kong intindihin yung schedule niya. We only see each other 3 or 4 times a month. Paminsan nga, I feel like parang pinagkaitan kami ng oras. Maswerte na lang kapag sem break, Christmas break, and summer vacation. Kasi, sa ganung mga moments, dun lang kami nakakapag-spend ng time together. Pero sa iba namang aspeto, like loyalty, yan, issue ko rin sa kanya yan. He is super friendly along with other girls to the point na pinagsesilosan ko na lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit ako nagsiselos. Nagsiselos lang naman ako kasi ayoko siyang mawala sa akin eh. Ang sa akin lang, dapat kontento kami kung anong meron kami. Para saan pa kung humanap ka pa ng iba, diba? Pero sa aspeto naman ng communication, kahit papano, umu-okay naman kami. Alam nyo ba na kahit prohibited sa kanila ang paggamit ng cellphone, ginagawa niya pa rin. Nililihim niya na meron siyang cellphone so that meron pa rin kaming communication. Well, he's not the only one doing it inside. Surprisingly, maraming mga seminarista ang gumagawa nun.
At first, napakahirap talaga. Kasi kailangan naming ilihim tong relasyon namin. Lalo na sa side niya. Maraming mga taong husga sa amin. At sa side naman niya, hindi pa siya ready na sabihin na itong relasyon namin sa parents niya. Napakahirap para sa akin kasi pakiramdam ko, hindi ako yung priority niya. Pakiramdam ko, dinedenay niya ako whenever people will ask him. Of course, a girl wants a boyfriend who is proud of her. Yung tipong lalaki na kapag may nakasalubong, nakakilala, proud siyang ipakilala yung girlfriend niya at sabihin na, oh, girlfriend ko nga pala. Yung lalaking magpapakilala ng girlfriend niya sa mga magulang niya kasi proud siya sa girlfriend niya. But our situation is opposite. Pero tanggap ko naman na kasi mahal ko siya. At kailangan kong tanggapin na lang ang lahat kasi ito yung consequence of having a seminarian boyfriend. It also came to a point na nakakaramdam ako na parang hindi naman niya ako mahal. Na baka gusto niya lang na ma-experience na magka-girlfriend bago siya maging pare. Meron ding mga tao sa paligid ko na binabalaan ako. Kasi baka mamaya may gusto lang tong makuha sa akin. Baka naman daw friendly lang yung boyfriend ko and I just took it seriously. Pero hindi eh. Lahat ng mga nagsasabing ganun, they are all wrong. And I am completely wrong in assuming that he might be that kind of person. Bakit? Because he already proved to me that he loves me. He always surprise me and do a lot of efforts just to be with me. He choose to spend his time with me than his friends and classmates. And siya yung tipo ng lalaki na maghihindi at aayaw sa mga nag-aalok sa kanya ng basketball. And instead, pipiliin niya na makasama ko. At nakapag-decide na siya. Hindi na siya magpapare. Gusto niya maging lawyer. He is a first-year philosophy student in the seminary. And kapag nakagraduate na siya next year, he will take up law. Lagi niyang sinasabi sa akin na ayaw niya nang maging pare. Kasi gusto niya na magkaroon ng future kasama ako. At alam daw niya na hindi naman galit sa kanya si Lord. Marami naman daw paraan para makapaglingkod sa Diyos. Hindi lang sa pamamagitan ng pagpapare. He already introduced me to his parents, friends, and relatives. At tinanggap naman nila ako. And I am just very thankful to the Lord kasi binigyan niya ako ng isang lalaking katulad niya. I thought good man doesn't exist, but I was wrong. He is a very kind-hearted person. Tanggap niya kung ano ako at sino ako. At hindi ako makapaniwala na mamahalin niya ako ng ganito. Kaya para sa'yo, kung nakikinig ka man, thank you very much for loving me, even in my darkest moments. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita with all my heart and soul. Masaya ako kasi parte ka ng buhay ko. You are my inspiration sa araw-araw ng buhay ko at sa pag-aaral ko. I miss you so much, love. I will wait for you as long as I can. Continue to pursue your dreams. I love you. Muli, ako si Amethyst. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!
Hep, hep, hep! Bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Joe. May kapalit pala ang pagiging mabait. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong nakikinig sa programa ninyo. At gusto ko lang magbahagi ng aking kwento sa inyong mga kabisyo. Nang sa gayon ay maging lesson din ito sa mga gaya kong magulang. Itago nyo na lang ako sa pangalang Weng. At ito ang aking secret file. Meron akong asawa. Itago natin siya sa pangalang Paul. Pareho kaming nagtatrabaho sa opisina. Nasa probinsya ang mga magulang namin at mga kaanak namin. At kami lang ang nasa Maynila. Meron kaming 6-month-old na anak, si Baby Celine. At dahil pareho kaming abala, napagpasyahan namin kumuha ng yaya. Naganap kami sa kakilala. Meron akong isang kaopisina na merong namamasukang kasambahay. At sabi raw nito sa kanya, may kilala raw ito na gustong mamasukan bilang kasambahay. So referral. Sakto, kailangan ko na talaga ng yaya that time dahil papasok na ako sa trabaho at tapos na ang maternity leave ko. Dito na dumating si Lourdes. Tahimik, magalang, at masipag. Hindi masyadong bata at hindi rin katandaan. Sa una wala naman akong masabi. Maalaga siya sa anak naming si Baby Celine. Laging nakangiti. Nakikipaglaro sa anak namin. At maayos sa gawaing bahay. Pakiramdam ko ang swerte-swerte namin sa kanya. Hindi tulad ng ibang mga kuwento tungkol sa mga yaya na naririnig ko mula sa ibang mga tao. At sabi nga nila, swertihan sa pagkakaroon ng kasambahay. Nache-check ko sila ng anak ko sa CCTV sa sala namin. Ang bilin ko kasi, sa sala lang sila pag wala kaming mag-asawa. Ilang linggo ang lumipas. Dumating naman ang pinsan ko na si Estela. Humingi siya ng tulong sa akin. At sabi niya, kailangan niya muna raw na makituloy sa aming pansamantala habang nag-a-apply pa ibang bansa para makapagtrabaho. Mula pagkabata, malapit na kami sa isa't isa. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Pumayag ako na manirahan muna si Estela sa bahay namin. Total may guest room naman kami. Pero hindi ko alam na doon pala magsisimula ang gulo. Una, may nawala lang na maliit na bagay. Isang pares ng hikaw. Diamond earrings to. Pero hindi naman ito made sa natural diamond. Lab grown. Kaya medyo mas mababa ang presyo. Inisip ko baka naiwan ko sa ibang bag ko. Then kinabukasan, hinahanap ko pa rin. Naglinis na nga ako halos ng buong kwarto namin. Ultimo kasulok-sulukan. Nilinis ko na.
pero hindi ko pa rin mahanap ang aking diamond earrings. The following week, meron akong event. Siyempre, kailangan kong magbihis. Hinahanap ko yung relo ko. Itong relo kong to medyo mamahalin at binigay ito ni Paul nung anniversary namin. Binuksan ko ang jewelry box ko, pero wala ang relong regalo sa akin ni Paul. Sinabi ko yun kay Paul. Napaisip kami pareho. Si Stella o si Lourdes? Sino kaya ang malikot ang kamay sa kanila? Simula nun hindi na ako mapakali. Sinubukan kong huwag magpakita ng pagdududa. Pero sa loob-loob ko parang may tinig na paulit-ulit na bumubulong. Si Stella. Kasi wala namang ginagawa si Lourdes bago dumating si Stella. Wala namang nawawala sa bahay namin. Tsaka lang nagkaroon ng mga nawawala sa bahay simula nung dumating si Stella. Hanggang sa isang hapon, napansin kong nagmamadali si Lourdes paglabas ng kwarto namin. "O Lourdes, anong ginawa mo?" Tanong ko sa kanya. Ang sabi niya lang sa akin, nag-ayos daw siya ng mga damit namin dahil tapos na siyang makapagplansya. Pero kitang-kita ko sa itsura niya na parang may tinatago siya o kinakabahan siya. Kaya sabi ko sa kanya, "O Lourdes, sa susunod ako na mag-aayos ng mga damit namin sa kwarto, ha?" At doon ko na naisip, kailangan ko sigurong makasiguro. Kinabukasan, nag-order ako ng online or ng camera online. After 2 days, dumating na ito. Nilagay ko itong maliit na camera sa sulok ng cabinet namin. Nakatago sa pagitan ng mga libro. Hindi ko alam kung tama yung ginagawa ko noon. Pero gusto ko lang talagang malaman kung ano yung totoo. Kung sino ang pumapasok sa loob ng kwarto namin. Hindi ko pinaalam sa buong bahay na nag-install ako doon ng hidden camera. At ilang araw lang ang lumipas. Nakita ko na sa video ang katotohanan. Tahimik niyang binuksan ang aparador namin. Maingat na kinuha niya ang isang maliit na kahon kung saan ko itinatago ang mga alahas namin. Pinakikinggan ko yung sarili kong paghinga habang pinapanood yun at parang gusto kong manigas. Diyos ko, napabulong ako. Siya pala talaga. Kinabukasan nagplano kami ni Paul. Hindi namin siya pinaalis. Gusto namin na merong saksi. Kaya kinausap ko si Stella. Sinabi ko sa kanya na meron akong nalaman. Tinanong niya ako kung ano to. Tinanong ko muna siya kung may napapansin ba siya kay Lourdes. Sabi niya masipag naman daw. Mabait naman daw. Pero dito ko na sinabi sa kanya ang nakita ko sa CCTV. Nabigla siya sa sinabi ko.
Hindi rin siya makapaniwala. At nang makita ko na si Lourdes, dito ko na sinabi sa kanya na kailangan ko siyang kausapin. Sinubukan kong maging kalmado. Sabi ko, may lilinawin lang ako, Lourdes. Ano po yun, ma'am? Tanong niya sa akin. Sakto naroon din naman si Paul. Nilabas niya ang cellphone niya at pinli ang video. Then dun na nakita ni Lourdes yung sarili niya na may kinakalkal sa cabinet namin. Ma'am, sir, sorry po. Nagsimula na siyang umiyak. Dagdag pa niya, hindi ko po sinasadya. Gipit lang po talaga ako. May sakit po kasi yung anak ko sa probinsya. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Gipit? Tanong ko kay Lourdes. Lourdes, pinagkakatiwala namin sa iyo ang anak namin. Hindi lang gamit yung ninakaw mo, kundi tiwala namin. Tahimik ang buong bahay. Si Stella nananahimik sa gilid. Yakap-yakap si Baby Selena. Sabi ko kay Lourdes, ipapabarangay ka namin. Pero nagmakaawa si Lourdes na wag daw. Sabi niya ibabalik na raw niya yung mga ninakaw niya. Wag ko lang daw siyang paalisin. Dahil kailangan niya raw ng trabaho, kailangan niya raw ng pera. Pinagmasdan ko ang anak ko. Minsan darating ka talaga sa punto na mahahati ka. Kasi may isip mo din ang hirap-hirap kumuha ng katulong. Wala namang ginagawa si Lourdes na masama sa bata. Magaan ang loob niya sa bata. Maalaga ito. Nakikipaglaro. Kaya hating-hati ang loob ko kung paaalisin ko ba siya o hindi. Magaling siya sa bahay at maasikaso. Yun nga lang, malikot ang kamay. Si Stella naman hindi ko pwedeng obligahin. Kasi paalis na rin siya ng bansa. Ang hirap humanap ng kasambahay sa totoo lang. At alam kong mamomroblema kami ni Paul. Kaya sabi ko kay Lourdes, pag-uusapan naming mag-asawa. Kinabukasan, nagsimba muna kami ni Paul, kasama ang anak namin. Pero pagbalik namin sa bahay, wala na si Lourdes. Dala-dala na ang mga gamit niya. Hindi na rin niya naisoli ang mga nanakaw niya. Tinatawagan ko siya at hindi na sumasagot. Nakakapanlumo. DJ Rocky at DJ Jello, natutunan ko na hindi dapat ganun ang pagtitiwalang ibibigay mo sa isang tao. Dapat pala kapag nabisto mo na, makuha mo na agad yung mga nawawalang gamit ninyo. Naiinis lang din ako kay Stella kasi hindi man lang nagsabi na umalis na pala itong si Lourdes. Hindi man lang niya napansin. Although hindi naman na talaga obligasyon, pero konting malasakit lang naman sana para sa amin. Well, ganun talaga. Kahit anong bait mo o buti mo sa ibang tao, hindi ibig sabihin nun, kabutihan o kabaitan din ang isusukli sa'yo. At ito, searching for kasambahay kami ulit. And hopefully, makatagpo rin kami ng kasambahay na hindi lang namin ituturing bilang pamilya, kundi magiging mabuti rin naman sa amin. Okay lang kahit hindi ganun kagaling.
Basta hindi lang sisirain ang tiwala namin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Weng. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Simula nang mawala siya, ayoko nang mag-aral. Ayoko nang mabuhay. Itago niyo ako sa pangalang Lily. It was the first term of 1999 in CSB. At ako ay nasa second year ko. Nakilala ko ang isang lalaki, let's just call him Mike. He was very cute and good looking. He was sporting the GQ hair. Usong-uso yun nung time namin. Ala Red Sternberg o Bobby Andrew. Google nyo na lang. Tapos naalala ko, nakasuot siya ng big white shirt. Red plaid polo top na nakatali yung sleeve sa waist niya. Baggy pants at chucks. May pagka-grunge, kumbaga. He was the cutest boy I ever saw. We were both HR students and our last names were close. So, yung isang prof namin in Bryn Mawr seated us together. Sobrang hindi ako makakilos ng maayos. Nagbablush ako at ang awkward ko talaga. Pero siya hindi. He was very friendly and charming. At alam niya kung paano pagagaanin ang mga bagay. Alam niya kung paano niya ako dadalhin sa isang conversation. Ang akala ko, he was a type na yung sa cliche na 90s, worthy of being in a boy band and a groupie of girls. Parang ganun siya eh. But we became close. Lagi niya akong nakikita sa cafeteria at nag-share kami ng snacks. Tapos, uso pa nun yung beeper. At magbi-beeper kami pag hindi kami magkasama. At magtatawagan sa telepono ng mga bahay namin. I believed he was this chick boy and wasn't really that smart. Mayabang pero magandang lahi. Pero nagkamali ako. He was very smart and good in communications. He was willing to help me. Tinuruan niya ako maging positibo at huwag mag-isip ng masyadong negatibo. To learn to be daring, to feel, to love life. Kasi kahit dati pa, skeptic ako eh. Sobrang opposite niya. So I was in danger of falling for him. He was just so sweet and funny and I loved him. Pero ilang beses kong inaantay yung moment na mag-o-open up siya sa akin at mag-confess siya sa akin na mahal niya rin ako. Matagal na kaming magkaibigan for 2 years. Kaya hindi mabilis lahat. Anyway, Mike never told me anything. Pero meron kaming mga moments that made me confused. He would brush my hand and hook his arm around my shoulders. Sasayaw siya ng pakengkoy sa harapan ko kapag malungkot ako or kapag galit ako sa kanya. And I just couldn't stand staying annoyed. Ang akala nga ng mga kaibigan namin, kami. I wanted it to be that way. So bad. And then, nangyari na nga.
We were at the airport sa first floor ng school. I got jealous kasi there was this girl from export management na lumalandi sa kanya. And I assumed they had a thing. Pero hindi pala totoo yun. Nakipag-away ako sa kanya. And then I accidentally told him that I loved him. And I was so angry and embarrassed. Kasi we were actually having the argument inside the school. So, we went out and continued. Pero hindi na siya naiinis sa akin. He was smiling. Hinila niya ako palapit sa kanya at hinalikan niya yung ilong ko. Inis pa rin ako sa kanya hanggang sa namalayan ko na lang na sobrang lapit na namin sa isa't isa. And then he told me, mahal niya din ako. Mahaba yung pinag-awayan at pinag-usapan namin. But it was so romantic. Mike was my first love. First in everything. On the brink of 2001, nagpaplano na kaming magpakasal. Parehas kaming nangangarap na magkaroon ng magandang trabaho, masayang pamilya, cute na mga anak in the future. And just be happy. Ang sabi pa ni Mike sa akin, gusto niya daw kapag nagkaroon kami ng babaeng anak, pangalanan daw namin itong Lily. And kung magkakaroon man kami ng lalaking anak, papangalanan daw namin tong David. And then, time went by, na-absorb kami sa aming mga pinagtitrainingan. Sa mga OJT namin. Different companies, by the way. And we couldn't wait. Gustong-gusto na siya ng pamilya ko. At ganoon din siya sa akin. And I couldn't wait to start a new life with him. So before our Christmas break, last na ng finals namin, balak namin pumunta ng Baguio with our friends. Hindi ako makasama because I have to finish my thesis. And yung group namin ng mga katisis ko, late na kami halos. Hindi kami magkaklase ni Mike doon eh. So I let him go with his guy friends. It took forever to finish our thesis, but we did it. And it was so late already. Marami akong tawag mula kay Mike, but I couldn't answer. So by the time I tried calling him, the phone went dead. Hindi ako nagpanic, but after more calls and texts, plus doing the same to the friends he was with, sobrang nag-aalala na ako noon. Nalaman na lang namin na uminom pala yung mga kasama niya. And by the way, hindi siya manginginom, so I never believed that he was drunk. And then, they drove around 2 a.m. sa may landing strip somewhere in Baguio. Hindi nila na-realize na merong cliff doon at the end of it. And the car crashed downward. I pictured Mike trying to be the rational one, the leader, yung kalmado. But when it's your time, it's your time. Kasama si Mike na namatay doon sa crash na yun. I was so devastated. Simula nung mawala siya, ayoko nang mag-aral. Ayoko nang mabuhay. Gusto ko na makasama siya. Pumayat ako. Puyat ako. But then I knew Mike wouldn't want me that way. Gusto niya maging masaya ako at makagraduate ako. To live life and continue. Hindi ko lang akalain na I'd live my life without him. But in the end,
I managed to finish my studies and have a job, a good career. Then, pinili ko na wag muna magkaroon ng relationship with anyone after that. 2010 came, and I met my husband. He got me laughing and falling again. Masaya akong nakilala ko siya. He's very dear to me and I'd do anything for him. I'm 31 years old now. And yung husband ko, his name is George. And I have a beautiful daughter, 2-year-old little girl, named Lily. She's so lovely. And ang weird. Kasi she reminds me of Mike. I see him in her. And by the way, yung asawa ko, he knows about Mike. And he understands. And with that, I am grateful. Every December 15, the day of his accident, naalala ko siya. Naalala ko kung paano siya ngumiti, kung paano magningning yung mga mata niya when he talks about something he loves. The way he loved and took care of me. Mike, you will always be in my heart. You are everywhere and I will never ever forget you. I hope you love the flowers baby Lily, George and I got for you on the 15th, right beside your plaque. You're my angel, as well as my little girls. Thank you very much for everything. Again, ako si Lily, and this is my secret vow. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hello, Kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah! And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kung gaano kabilis nagsimula, ganun din kabilis matatapos. Ay, DJ Rocky, itago mo ko sa pangalang JV. 18 years old, at isang senior high school student. I'm bisexual, proud to be part of LGBT community. This is my secret vow. Bago ko nakilala tong taong to, single na ako for 8 months. Dahil bored ako sa buhay, lalo na't quarantine, naisipan kong tumingin sa mga suggestion friends ko sa FB. Sadly, wala akong makitang maayos. So kakascroll ko sa FB, nakita ko yung isang Facebook friend ko nagpalit ng profile picture. Tas pumukaw sa atensyon ko yung lalaking nag-comment. So, in-add ko. After ng ilang minuto, in-accept ako, sabay pindot sa wave. Nasin naman niya agad, tinanong ko siya kung tagasan siya. At confirmed, yung FB friend ko at siya dating mag-MU. Hindi pa kami ganun ka-close pero ang komportable ko na sa kanya. Ang saya ko that time. Pero sa kadahilan ng hindi niya pa ako lubos kilala, tumigil siya sa pagchat-chat. Tanda ko pa nga yung petsa kung kailan kami nagsimulang mag-usap uli at nagkita. Una kaming nag-usap last Feb 17, 2021. At pagkatapos kong magtanong sa kanya, bigla na lang siyang hindi nag-reply. Ako naman, tuloy lang kakascroll sa FB kahit walang kausap. Lumipas ang ilang araw, sa isang post ko, bigla siyang nag-react. Tapos nag-comment siya. Sinabihan ko pa nga siya ng ghoster as a friend. Ha ha ha. So that time, naakala ko,
Isa rin siya sa mga hindi maayos kausap, kaya nilagay ko siya sa ignored messages. And by the way itago natin tong taong to sa pangalang Arnold. Gwapo, moreno, matipuno, matangkad, at mabait. Feb 2021, umaga yun, 5 days yung nagdaan bago uli nag-chat pero saglit lang kaming nag-usap tungkol sa buhay. On that same day, gabi, ganun pa rin yung buhay ko, scroll lang sa FB. Nang biglang may nag-message sa akin. Pagbukas ko, message ni Arnold. Nagsesend pa siya ng mga video niya na ginagawa niya for project. Sa sobrang cute niya, hindi ko na napigilan ng emosyon ko at nakipag-usap ako sa kanya na para bang wala ng bukas. Kahinaan ko, ang spoiled ako sa mga picture at video ng isang tao. Nagtuloy-tuloy yun. Until Feb 25, uminom sila ng mga tropa niya. Niyayaya ako kaso malayo pa yung biyahe ko tsaka hapon na. Naging maayos kaming nag-usap. Napag-usapan namin na mag-meet kami Feb 27. So pagdating nung araw na yon, nagtampo siya. Ready na akong pumunta sa lugar nila. Nag-mall muna ako at tinawagan yung friend ko na samahan ko siya. Sinamahan naman ako. Alauna ng tanghali, biglang nag-chat yung kaibigan ni Arnold. Pinapupunta ako para magbati kami. Ang sabi ko naman, oo, sige, on the way na ako. Medyo malayo ang biyahe, DJ Rocky, pero para sa kanya kakayanin ko. Nagkaligaw-ligaw pa nga ako papunta sa kanila at buti na lang nakarating din. Sinundo ako ng tropa niya at pinatuloy sa bahay na walang kamalay-malay si Arnold na nandoon ako dahil that time nag-deactivate siya ng account niya. Pumunta ako sa bahay nila. Nagtago ako sa gilid ng gate at hindi niya ako napansin hanggang sa tinawag na ako ng tropa niya at nagulat siya. Niyaya siya ng tropa na magtambay sa bahay nila, sabay ligo niya. Akala ko, tatanggi siya kasi pangit ako . Tumambay kami, nag-usap kahit shy type ako. Pero doon pa lang nakita ko na ako ng mali sa kanya. Pilit niyang pinamumukha sa akin na affected pa ako sa ex-MU ko, na ex-MU niya rin. Pero hindi ko nalang pinansin yun. Alam ko namang magbabago naman pagdating ng araw. Pumunta kami ng park, nag-usap kami, kumain kami. At nung uuwi na ako, hinatid niya ako sa kanto ng naka-tricycle. Nung gabing yun, ramdam ko na baka mahal din niya ako. Tinanong niya ako kung okay lang humiga sa balikat ko. Sabi ko naman, oo, humiga lang siya. Hanggang sa nakarating na kami sa may kanto. Dumaan ang mga araw, naging mag-MU na kami. Umabot kami ng 1 buwan. Nag-video call at pinakilala sa ibang mga kaibigan. Tapos naging close ko yung isa sa mga kaibigan niya. March 21, ang sabi niya, may sasabihin daw siya sa akin. At sabi niya mahal niya na ako. Ready na siya for me. At sinabi niya yung mga bagay na nagustuhan niya sa akin. March 27, same day nung unang meetup namin. And this is our second meetup. Unexpected kasi wala kaming alam puntahan. Nag-meet kami sa isang convenience store, tapos nagstay kami doon ng maghapon. May time na nag-iya ako sa park at ayaw niya. Sabi ko, uwi na ako, gabi na rin naman. Sumakay kami ng jeep at naiiyak ako dahil uwi na siya . Tapos, di man lang namin nasulit yung mahabang oras na nakaupo lang kami. Nag-chat siya ng, sorry, I love you, bawi next time. Tapos yun, naging okay kami. Dumating ang month of April, nagtuloy-tuloy pa rin. April 21, nag-celebrate kami ng first monthsary namin sa bahay ng tropa niya. Kumain kami at nag-bonding. Pero alam mo, DJ Rocky, sa buong buwan ng April, nag-aaway lang kami araw-araw, parang naging toxic na. Pero hindi ako bumitaw. Then April 28, nag-decide siya na makipag-break sa akin. Kahit alam kong may kasalanan din ako, hindi ako pumayag na basta-basta na lang. Kinabukasan, pinuntahan ko siya para makipag-ayos o humingi ng closure kung wala na talaga. Yung araw na yun, nag-usap kami, kinis niya ako. At yun yung first kiss niya sa akin. Sabi niya, wala na, pahinga na muna raw, pero mahal niya ako.
After that day, nagchat-chat pa rin kami pero di na tulad ng dati. Nag-uusap kami tungkol sa Miss Universe 2020, nasabay kaming manunood. Nagkayayaang tumambay, sumama ako, same actions pa rin. Yung ginagawa namin, nagpipicture ng sweet kahit wala nang kami. Then May 17, Miss Universe na, hindi kami sabay manood kasi maaga yun, 8 a.m. After na lang ako pumunta sa kanila, nag-decide akong mag-advance birthday. Nag-inom kami sa mga tropa. Kinagabihan, nag-away kami, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Umuwi akong lasing. Nag-deactivate na naman siya. Tapos gabi-gabi na akong umiyak, nagdadrama sa Facebook, kinukulit ko siya kahit bago man lang mag-birthday ko. Tapos nagkaroon kami ng away. Sa FB na wala naman sa intensyon kong makipag-away. Same night, humingi ako ng sorry at kapatawaran. Pero simula nun, putol-putol na ang communication namin ni Arnold. Pero hindi pa rin ako sumuko. Chinachat ko pa rin siya kahit alam kong ayaw na niya. Until na-realize ko na mas okay kung magle-let go na ako. Make some self-improvements. Palayain ko na siya. Kasi sinabi niya sa akin for the last time na hindi na tayo pwede. At eto, ilang weeks na rin hindi nag-uusap. Nagmumukmok minsan pero gumagawa ako ng makaka-improve ng sarili ko. Nag-off muna ako sa social media. Tumigil ako sa pagdadrama sa FB. Gusto ko siyang maging masaya kahit wala na kami. At kung may bago man siya, magiging masaya ako para sa kanya. Handa ko pa naman siyang tanggapin kung babalik siya. Pero alam ko ngayon di na ako nag-expect na babalik siya. I already forgave him. I'm not just so sure if I love others. Kasi, or if I can love other person. Kasi na-trauma ako sa past ko. Right now, I just wanna spend time prioritizing God, my family, and myself. At kung sakaling nakikinig man si Arnold ngayon, kung alam mong ako to, sana maging masaya ka na. I just want you to know na ready ako palagi para sa'yo. Pero never ako mag-e-expect na babalik ka pa. I love you and I miss you so much. Thank you for everything. I forgive you. Thank you for the memories. Muli, ako si JV. At ito ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Magfubo pala ang boyfriend ko at ang childhood friend niya na nakipag-close sa akin. Hi, DJ Rocky. Kahit pala legal kayo both sides,
Pag ginustong magloko, ay magloloko. Itago mo ko sa pangalang Angel. At ito, ang aking secret file. Naging kami ng boyfriend ko noong 2014. At nag-umpisa kaming mag-live-in sa taong 2018. Nag-live-in kami by choice. At doon kami nagstay sa side ko. By the way, isang seaman ang boyfriend ko. At ako naman ay isang government employee. Sabay kaming graduate ng college. At habang nag-uumpisa siya sa pagtupad ng mga pangarap niya, ako naman ay tumutulong sa kanya financially para may panggastos siya nung nagre-review siya para sa board exam. Tsinaga akong mag-online selling. At ang kinikita ko ron ay ibinibigay ko sa kanya weekly. Ang katwiran ko noon, baka hindi enough ang perang meron siya para makakain siya ng maayos. Bukod pa ron, hindi kami magkasama physically. So pakiramdam ko, dahil malayo nga kami sa isa't isa, ay hindi ko siya naaalagaan. After niyang pumasa ng board exam ng 2014, ay sinama niya akong umuwi sa kanila para mag-celebrate. Pero may kakaiba na akong pakiramdam noon. Parang inatake ako ng anxiety. Ang daming tumatakbo bigla sa isip ko. Na para bang pakiramdam ko ay gumagawa lang ako ng istorya na ikakastress ko. Nung kami ay nakauwi na sa kanila para mag-celebrate, niregaluhan ko siya ng iPhone. Tiwalang-tiwala ako sa kanya. Na kahit nandun kami sa poder nila, pinapayagan ko siyang lumabas kasamang mga kaibigan niyang babae. At yung mga kaibigan niyang babae na yun, ay kinaibigan din naman ako. Kaya lang, yung iniregalo ko sa kanya na iPhone, ay bigla na lang nawala. Nawala nung lumabas sila ng mga kaibigan niyang babae. Yung phone na yun na iniregalo ko sa kanya, na ipinaalala ko pa na ingatan. At ang sabi niya sa akin, ay baka nalaglag sa bulsa niya. Lungkot na lungkot ako noon. Pero hinayaan ko na lang. Lumipas ang ilang buwan. Tinutulungan ko pa rin siya. Habang siya ay tumutulong pala sa iba. Sa tuwing nagkakahiwalay kami at umuwi siya sa kanila, nalulungkot ako. At pakiramdam ko ay masayang-masaya siya. Yun pala, lahat ng tumatakbo sa isipan ko ay hindi lang pala anxiety, kundi katotohanan. Tinatakasan niya ako para makipag-inuman sa mga kaibigan niyang babae. Girl's instinct. Meron ako niyan.
Ang sasabihin niya sa akin ay matutulog na siya. Pero pakiramdam ko ay nagsisinungaling siya. Lumipas pa ang mga araw, natitiis na niyang hindi kami magkita. Kinakausap ko siya at sinasabihang magkita kami para magkasama kami at maibigay ko ang mga pangangailangan niya bilang lalaki. Pero lagi siyang may dahilan. Napapaisip ako. Pero kailangan tanggapin. Baka busy lang siya. Until kinaibigan ako ng childhood friend niyang babae. Siyempre, gusto ko rin maging close sa mga taong malalapit sa kanya. Dahil alam ko na sila ang palaging magkakasama. Dumating ang mga araw na may problema kami. Dahil nga malayo kami sa isa't isa. Nasa probinsya siya. At yung childhood friend niya ang naging takbuhan ko. Nagsasabi ako sa kanya ng mga problema na pakiramdam ko, may iba na ang boyfriend ko. At ang sabi ko pa, baka pwede niyang tingnan. Nagulat na lang ako nang magkwento sa akin ng childhood friend niya. Year 2015, sa unang sampa ng boyfriend ko, ay may natikman daw itong ibang lahi. Masarap daw at pwedeng ulitin pa. May mga pagkakataon din daw na dalawa silang lalaki sa iisang babae. Nang malaman ko yun, halos mabaliw ako. Mas na-trigger ako. Ang tindi ng epekto sa akin mentally. At nakaapekto yun sa kalusugan ko physically. At ang chika pa sa akin ng childhood friend niya na yung ex ng partner ko ay nakakasama niyang uminom sa mismong bahay nila. Knowing na kilala ako ng pamilya niya. Nang malaman ko yun, nag-iba ang tingin ko sa pamilya niya. Sumama ang loob ko. Pero nag-effort pa rin ako para sa kanya. Hanggang sa dumating yung punto na umuwi siya sa akin. Pinagdudahan niya ako na meron akong iba. Then nagkaroon ako ng pagkakataon na buksan ang messenger niya. May kachat siya. At gusto niya na magkita sila para mag-inuman. Nakakaguho ng mundo. Dahil imbes na suyuin niya ako, siya pa ang nagalit sa akin. At sa sobrang pagmamahal ko sa kanya ay nagmakaawa ako. Lumipas pa ang mga taon. Ilang beses na siyang sumampa ng barko. Ang dami ko nang nararamdamang mga pagbabago. Wala akong assurance kasi una, wala siyang plano para sa aming dalawa. Para sa future namin. Pangalawa, wala akong access sa social media account niya. Ang dami pala niyang sikreto. Samantalang ako, all out sa kanya. Simula nang maging kami, ay inalay ko yung pagmamahal ko sa kanya. At tanging sa kanya lang. Then dumating ang 2021. Nakasampa siya ng barko. Ginawan niya ako ng issue.
Meron akong nakalaro sa isang game at sinabi niya na may iba ako. 7 buwan niya akong binaliw na halos napabayaan ko ng sarili ko at ang sarili kong trabaho. Nagmakaawa ako sa kanya na wala naman akong iba at alam niya yun. Lahat ginawa ko para sa kanya para mapanatag siya. Lumapit ako sa childhood friend niya. To the point na nagpahanap pa ako ng hacker. Ma-open lang ang FB niya. At maimbestigahang meron siyang iba. Nung una, yung childhood friend niya na yun, binibigyan pa ako ng lakas ng loob. Until napansin ko na yung pamamaraan niya ng pananalita at pagkukwento sa akin ay para bang sinusulsulan ako na merong iba ang partner ko. Lantaran niya nang sinasabi sa akin na may iba na ang partner ko na taga sa kanila. Hindi ako nakatiis. Tinanong ko na ang partner ko ng diretsyahan kung totoo ba yung sinasabi ng childhood friend niya. At nabigla ako nang sabihin sa akin ng partner ko na, oo, siya at ang kaibigan niya na kinaibigan ako ay magfubu. Yes, DJ Rocky. Magfubu ang boyfriend ko at ang childhood friend niya. Na kinuklose ako. Sa loob ng 8 taon namin, 5 taon na pala silang pailalim, nagtitikiman. Siya pala ang hinahanap kong iba ng partner ko. Siya pala ang sumasapo sa pangangailangan ng katawan ng partner ko. Iyak ako ng iyak nang malaman ko yun. Nasabi pa sa akin ng partner ko na talagang tawag ng laman lang yung ginagawa nila ng childhood friend niya. Tinanong ko sila kung saan nila ginagawa. Ang sabi niya, minsan sa boarding house o minsan sa ibang lugar. Hindi niya na masyadong idedetalye at mas lalo lang daw akong masasaktan. At yung iPhone na ibinigay ko sa kanya ay ibinigay niya pala ron. Doon sa childhood friend niya. Na kahit ang sabi niya sa akin ay nawala. At aware pala ang iba nilang kaibigan sa ginagawa nila. Yung tipong alam lahat ng mga tao sa paligid nila na merong kami. Tapos, alam din nila na merong something. Yung boyfriend ko at ang childhood friend nila. Gumuho ang mundo ko. Gumuho ang buhay ko. Iyak ako ng iyak. 5 araw akong hindi makakilos. At ang matindi pa rito, galit pa sa akin yung partner ko. At ang dahilan niya kaya ayaw niya akong mapalapit sa mga kaibigan niya ay ganito daw ang mangyayari, susulsulan ako. Ganun na rin yung friend niya. Galit sa akin dahil nasira ko raw ang pagkakaibigan nila. That time, iniisip ko kung saan ako nagkulang, kung saan ako nagkamali. Kasi ibinigay ko naman sa kanya yung buhay ko kahit na wala nang natira sa akin. Sa buhay ko, siya ang naging prioridad ko. Kailangan proper ako for him. Lumipas ang mga araw nang hingi siya sa akin ng tawad, and that time nasa barko pa siya. Nangako siya sa akin na ayusin namin pagbaba niya at babawi siya. Sobrang tanga ko, pumayag ako. Sinundo ko siya sa airport, nag-live-in kami. Almost 8 months siyang hindi sumampa para makasama ko. At sa first 5 months na yon, halos linggo-linggo hindi lumipas na hindi kami nag-aaway. Nang dahil sa pagluloko niya. Nagkasundo kami na kakalimutan ko. Bumawi siya sa akin at nag-umpisa kami uli.
Until December 2022, nabuntis ako. Nagbunga ang pagsasama namin. Meron pa rin akong trauma. Pero pinipili ko na lang magstay para sa anak namin. Dahil ayokong lumaki ang bata ng walang tatay. Sa ngayon, DJ Rocky, bumabawi naman siya sa mga pagkukulang niya sa akin. Inaayos niya ang relasyon namin. Lumayo siya sa mga kaibigan niya. Pinagsabihan din niya ang pamilya niya na hindi na po pwedeng pumunta ang mga childhood friend niya dun sa bahay nila para sa akin. Mahirap at masakit. Pero lahat kakayanin ko. Magpakatanga, magpakamartir, alang-alang sa aming anak. Magna 9 years na kami this September. Pero wala man lang senyales na gusto niya akong pakasalan. Pero handa naman siyang magpakatatay sa anak namin. At okay na ako dun. Siguro ganito lang talaga ang buhay. Sana ang mga lalaking nakikinig ngayon merong matutunan sa kwento ko. Manindigan ha. Sa iisang babae lang. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Angel. At ito ang aking secret file.